welcome to Especially For You, Jerry and Grace. Jerry, taray. Kasama po ni Jerry ngayon ang kanyang current girlfriend. Hindi! Yan ang girl nila, jowa? Hindi, mami! Usually, jowa magaling. Hindi, mami. So, support ko na, mami. Hindi natin sure. Ano ho ba ang relasyon nyo sa isa't isa? Siya ang bunsong anak ni Jerry. Hello po. Hello. Kamusta po kayo? Mabuti. Mabuti naman. Masaya po ba kayong naririto? Masaya dahil nakita ko na kayo ng personal. Ay, oo. Maganda na, maganda. salamat po. Maganda ba sa personal? Kayong lahat. Yeah. So, anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Ngayon po, may full-time work po ako na night shift ako. And then, Anong trabaho mo paggabi? fulfillment analyst po. Ano yun? Ngayon ko lang narinig yung Parang fulfillment siyang analyst. nagde-design ng mga banners. Ng mga? Banners. Banners. Web banner, print ads, like gano'n po, mga sa magazine. But fulfillment analyst? Hindi ko po sure, pero ang ginagawa niya is parang marketing associate. Parang yun po. Ang term lang kasi nila sa US is fulfillment analyst. Para doon ba yung yung mga ginagawa Yes niyong po, sa banners US. for the US? Ay, yung kumpanya, US-based. Yes po. Parang kung familiar po kayo sa Marvel. Siguro naman familiar ako sa Marvel. Ikaw, familiar ka ba kay Nick Nock? Familiar kami sa Marvel. Binubuhat yan, di ba? Barbell yun. Barbell, Captain Barbell. Yun po. Kami po yung gumagawa ng banners. O, di congrats. Ang galing mo. Uy, pero nakaka-proud. Pinoy talent. Pero international. Yes po, international. So, dollar sweldo mo. Hindi po. Ano lang po, Philippine-based po kasi yung company, pero US yung hinahawakan. Okay. Okay. Tapos, sa umaga naman, anong trabaho mo? May sa bahay lang, tulog lang. Yun po. Okay. So, kanina, sinimulan namin sa intro na yung ang pinakamasayang araw ng buhay mo ay naging pinakamalungkot ding yugto, di ba? So ngayon, naririto ka mag-isa, kasama mo asawa mo. Kasama mo yung Hindi, nanay niya yan! Kasama mo yung nanay mo, di ba? So, missing in action yung asawa niya. Oo nga. Okay, so, ikaw ang tatanong, kamusta ba yung naging relasyon mo dati? Nakailang relationships ka ba? Second boyfriend ko po siya. Oh, second. Nakita namin, so, kasal ka. Yes kasal po. kayo. Yes po. Umattend ka naman, di ka naman, dun di ka naman na, tutol dun sa kasalang naganap sa kanila. Ay, hindi naman. Hindi naman. Anong suot mo nun, mami? Nung kinasal sila? Kung ano yung kulay na... Kala ko kung ano yung suot niya. Dalawa. Nandun siya. Behawak kayo nung Pink. flower. Flower girl? Ay, hindi. Nung ihahatid sana namin siya kay Patrick. Ay, sino naghatid? Siya po. Tsaka yung kuya ko. Okay. So, kinasal kayo. Yes. Saan naman kayo nagkakilala nitong ex mo? Sa sa simbahan actually. Doon kami nagkatagpo. Oh my Yes God, sa po. simbahan kayo nagkatagpo din Sa talaga. Yes, misa? kaya tagpuan yung namin, team song. Yes. Bali, bata pa ako nun, Anong 15 simbahan years old. yan? Christian church po. Yan. Bali, bata po ako nun, 15 years old pa lang. Tapos part kami ng barkada-barkada kasi diba sa church, like may mga music, ganyan, may creatives, ganyan. So, part kami ng barkada yung nag-aasaran. Actually, hindi nga ako yung inaasar sa kanya. Sino? Sino ba yan? Yan! Ano ba yan? Iba pala. Sino inaasar sa'yo? Ako po yung nang-aasar sa kanya dun sa close friend ko naman. Parang may nirereto ka sa kanya, pero ang ending kayong dalawang So, gano'n. Hindi nyo inaasahan na yung mga damdamin niya palang magtatagpo kahit Yes. iba naman ang itinuturo nyo nung simula. Ako pala yung gusto talaga niya. Tapos, ganda. Anong serum mo? Kaya ako po talaga gusto niya. And then, syempre, close friend ko yung yung babae na inaasar sa kanya. So, kinausap ko po yung friend ko na yun if may gusto ba siya kay Patrick, if ever. Pero nililigawan ba siya o tukso-tukso lang? Tukso-tukso lang po. Tapos sabi niya, hindi naman daw po kasi may iba siyang gusto. So parang sabi ko, uy, parang It's your time to shine. It's my time. Tapos, may one time po na niyaya ko ni Patrick na
bumili ng gift para sa mga friends namin. Kasi group of friends eh. Tapos, ako nagtataka, sabi ko, bakit ako lang? Like, parang, bakit ganun? Parang, sa lahat ng dami ng kaibigan, bakit ako lang yung pinili niya? Tapos, yung pala, yung time na yon, iaas niya na ako na, na ligawan. Yung parang ganun, inamin niya yung feeling niya na may gusto nga siya sa akin, ganyan-ganyan. Tapos, medyo nag-back ako. Yung parang, kinabahan ako. Yung parang, uy, bakit parang ang bilis? Yung parang, so, after nung pag-uusap po namin na yun, hindi kami nag-usap ulit kasi nag-no ako sa kanya eh. Nag-no po ako sa kanya. Binasted mo? Opo, nag-no ako. Ba't mo binasted? Eh, di ba gusto mo naman na siya nung simula? Parang hindi pa po kasi ako graduate noon. 3rd year college. So parang, tas kakagaling ko lang sa din nun, sa relationship na mahirap. Bakit mo binasted? Eh, parang nung kwento mo, sa simula pa lang gusto mo na? Parang Nagpabebe ka? Oo, parang Why? nabilis. Parang sabi ko, since gusto niya ako, habulin ako nito. Hindi po ako hinabol. Like parang 3 months. 3 months kaming hindi nagpapansin ng kahit sa church na magkita kami. Hindi kami... Karma sa inyo yung mga pahabol kayo. Ganun pa yun. Akala niya kasi Oo, gusto nyo rin naman pala nagpapahabol kayo. Yung ending, naniwala tuloy yung isa, di ba? Sinong luha ka niyan sa ending? Buti binalikan ka. Nagkasalubong kami na parang may mga tao pero parang kaming dalawa lang. Parang ganun yung senaryo. Parang ganun. Wala kayong ibang nakikita. Wala kaming ibang nakikita. Tapos, tinanong niya, mag-usap kaming pareho. And then, nung time na yon, nung inas niya ako ulit na ligawan ako, dun pumayag na po ako. Natakot ka na eh. Yes, diba? sabi ko parang... Baka mawala pa to. Another issue of totga na naman yan. correct. Nakwento mo kay mami Matototga mo siya. Hindi pa to alam ni mama nung time na yon. Yeah. Kailan mo na siya pinakalala kay Mami? Mga 2 years. 2 years na po kami. Nung naging kayo? Yes. 2 years na silang magjowa nung pinakilala kay mother. Yes po. Pero nararamdaman mo may jowa na yung anak mo. Yes, kasi pumupunta sa bahay, dumadalaw yung guy. Hindi pa pinapakilala, pumupunta na sa bahay? Barkada po. Barkada. Ang pakilala, barka-barkada lang. So, nung nalaman mo na, Mami, yung may boyfriend siya, kamusta siya? Kamusta yung guy nung nakilala mo? Si Patrick kasi mabait, maka-Diyos. Yun, kasi si Patrick is singer sa church nila. Worship. So, parang nakikita ko na siya. Pero alam ko, barkadahan lang sila. Nagalit ka nung nalaman mong magjowa pala kayo, sinarot-sarot niyo ako. Hindi naman, kasi very respectful si Patrick. Boto naman po kayo kay boto. Patrick that time. Siya po. Ako po, dito po ako. Boto po kayo kay Patrick that time. Boto po kaya. Yes. Kasi mabait. Oo. Yun lang po. Hindi ka ba stricta, Mami? Hindi. Basta kung saan maligaya yung mga anak ko, doon ako. Kahit sa sugal, gano'n. Tawa ka sugal. So, maligaya kami sa sugal. Lagi ako nanalo eh. Oo, may pangtaya pa ba kayo? Yung ganun. Tsaka ilang taon ka na nun nung naging kayo? 20. 20 20 years old. na eh. 20. Pwede na. First boyfriend mo ba? Si Second nga, di ba? Di ba, Andy? Oo, may maganda talaga. Maganda pero bungol. Diba? Yung... Hindi niya lang narinig. O baka naman first boyfriend na pinakilala mo kay Mami Grace. Yes. Oo, Sakali. First pwede rin boyfriend naman na pinakilala Kung kay Mami makakalusot, Grace. kung Ipipilit mo. Diba? Kumuha ka ng dahilan para magmukhang hindi ka mali. Correct. Ay, talaga mga yan. Bakit di mo pinakilala yung first boyfriend mo kay Mami? Yung first Wala boyfriend- si Mami. Hindi ko pinakilala yung first boyfriend ko. Ganon din yung nanay ko, sa nanay ko eh. Hindi ko pinakilala yung first boyfriend ko sa nanay ko. Bakit? Kasi second boyfriend niya yun. Pagselos? Yung second boyfriend niya, nung naghiwalay siya, naging first boyfriend ko. So hindi ko malaki paano ko ipapakilala. Okay lang naman. Diba? Okay, Awkward nun. Awkward mo. Oo, pero eventually nakilala ka na rin niya eh. Oo, talaga. Oo, ikaw pala. Hindi nyo natatanong. Siya ang ama ko. Anyway, so, yung si Patrick, kamusta siyang boyfriend mo? Kasi para sa mami, respectful, mabait siya, maka-Diyos, gusto niya si Patrick. Ikaw naman.
Nung una po, sobrang nahirapan kami. Hindi ko maintindihan kasi first girlfriend niya ako. So, first 3 months ng relationship namin, lagi po kami nag-aaway. Dahil? Kasi po, hindi niya alam kung paano. Kasi di ba yung dating relationship, kailangan, kunyari, pupunta ako sa ganito, ganyan. Yung parang malaman lang kung nasan siya, ganyan. Hindi siya sanay sa ganon na sabihin sa akin. So parang ako lang naman, yung sabihin mo kung nakauwi ka na, ganyan. So lagi naming napag-aawayan yun. And ang hirap intindihin siya nung mga time na yun kasi ako, nasanay ako na ipaalam mo lang naman sa akin. Okay lang sa akin kahit di mo ako i-message all the time. Basta alam ko kung nasan ka, anong ginagawa mo. Doon lang ako. So, noong mga panahon niya, meron kayong mga hindi pagkakaintindihan. May, Yes, may mga nadidiscovery ka rin sa kanya, mga red flags kahit papano. Opo. Pero, kahit may mga nadidiscovery kang red flags, at ikaw din naman, may... Drone, diba? May na-discover ka rin. Yung langaw ng hiningahan ko, diba? Natakot siya eh. Sabi niya, parang mas marumi sa akin yung bunganga. sabi nung langaw. Nakita ko yung lakaw eh. Bilis so, parang mas dirty sa akin yung bunganga nun ah. Anyway, so kahit kayo, kahit may nakikita kayong imperfections at hindi nyo gusto sa isa't isa, Okay, gaga. Patrick. Drone. Okay. Ay, nakakaloka, nakakahiya na itong langaw niyo, Day. Sa mukha ng bisita. Pakikain muna, nakakahiya. Okay, mami. Nananahimik si mami na pinupuntahan mo pa lang. Oo. Anyway, nasisira eh. So, yun nga, despite the imperfections, may mga bahaging hindi ka mahal-mahal, pero pinili niyo pa rin magpakasal. Diba? Opo. So, bakit siya? Si Patrick kasi yung unang lalaki talaga na nagparamdam sa akin na hindi lang ako maganda. Parang merong uniqueness siyang nakita sa akin. Kumbaga, siya yung naramdaman ko sa kanya na siya lang yung nagparamdam sa akin. Mami, nung sinabi niyang magpapakasal siya sa inyo, anong sinabi niya? Para ma-break lang naman natin yung paghikap mo. Oh, sabi niya, gagano na si Mami. Tanungin mo ako. Mami, paano naman yun? Kinain na Naiwan dito eh. Grabe yung langaw, no? Sino ba nagtapon ng basura rito pag madaling araw? Sabihin niyo, huwag nilalagay dito yung basura pag madaling araw, nakakahiya. Actually, isa lang kasi siya eh. Isa lang siya, Nalulungkot naligaw lang. Okay. So, nung sinabing magpapakasal na sila, go ka din agad? Sige anak, kung masaya kayo dyan. Yes, kung saan sila masaya at saka may edad na rin silang pareho, di okay na ako. Para sa isang nanay, kung pumapasok ang anak mo sa isang relasyon o gumagawa ng isang malaking desisyon katulad ng pagpapakasal, anong nararamdaman nyo? Bilang isang nanay, there's always a powerful as a mother love. Diba? Kung ano nararamdaman ng anak mo na maligaya siya, ganun na rin yung feeling ng nanay. Kasi pag napakikita ko sa mga yung nanay umiiyak, di ba? Yung iba natatakot. Kasi di ba, syempre, pag nagpakasal na yung anak mo, pinapalaya mo na siya eh, di ba? Yes. So natatakot ka na, baka kung ano mangyari. Kasi wala na ako doon, hindi na ako. Meron ka ba kayong ganung agam-agam o wala naman po? Wala. Thank you po. Mas gusto ko pa. Mas gusto mo pa! Para ka pinamimigay. mahirap tumanda kasi na walang kasama sa buhay. Ay. Tama naman. Nandiyan naman ang pamilya. Tatlo lang kasi silang magkakapatid eh. Yung dalawa may family na rin. So siya na. Oo. So wala kayong takot at all. Confident ka na magpapakasal siya. Yes. And I think yung trust kasi ni Mami kay Patrick na mabait, alagaan si Boto siya Jerry, di ba? Yeah. Sa kayo nagpakasal? Sa estancia po, Christian wedding po siya. Sa may Overlooking estancia sa may ano? Rizal po. Sa may San Mateo Rizal. Overlooking. Maraming guests? Opo, 150? Boy! Yeah, 150 po. 150. Anong motive? Yung cherry blossom. Kasi favorite namin po sa Japan. Yun po yung dream country namin na mag-honeymoon kami. Anong suot mo? Gown po.
Pink na gown. Oy, ngayon hindi lahat nakagaw na. Yeah, that's Hindi true. lahat. Yung iba naka-dress lang, iba nga naka-pants. Oh, sa mga Yeah. garden Oo, wedding, may di ba? babae. Oo, kung makatawa kayo, mga ignorante. Nagalit agad! Anong gown? Anong Siya po gown? yung nag-design. Bubble. Bubble ka. Siya mismo nag-design? Yes po, pati yung coat niya, siya yung nag-design. Oh. Talagang hands-on talaga si Yes, Patrick, no? super hands-on po kaming dalawa. Wala po kaming event coordinator. Kami po yung nag-design ng like yung mga flower, invitation. Anong date? Grabe. October 6 po. Why? October 7, nanay ko. Di mo lang 6 siya po. inimbitahan. Birthday daw kasi. Oo. Bakit October 6? Anong special doon? Anniversary po namin yun. Oh! Yes po. Anniversary nyo, nagpakasal Yes kayo. po. Exactly 5 years. Ilang months yung preparation niyan? Taon? 9 months. 9 months? Yes po. O sige, ikwento mo sa amin. So, nasa Christian church kayo, Yes po. masaya, ganyan, naka-gown ka, na dinisign niya, suit, Yes po. naka-suit siya, si mami din, naka-postura, ganyan, tapos may mga flower girls. Pag Christian wedding, ganun din ba? Opo, pero hindi siya yung girl na girl. Ano po siya? Mga teens. Oo, hindi na super bata. Opo, hindi na po mga Tapos saan ang bata. reception? Doon na po mismo, kung saan po kami kinasal, doon na rin po yung reception. How was the wedding? Was it very solemn? Fun ba siya? Yung chill lang? O talagang... Ano siya super... Hindi mo ma-explain yung magic. Kasi for the first time in my life, doon lang ako nag-celebrate. Never po akong nag-celebrate. Kahit birthday? Yes po. Parang hindi ako nag-debut. Like, mag-birthday lang, ganon. Pero yung talagang celebration na may kasamang family and all, yun lang po, first time. So parang, it's so magical for me. Lalo na, andun yung mahal ko, syempre, di ba? Masaya. Sobrang ang saya nung time na yon. Anong kanta? Di ba may kanta pag lumalakbay? Ganun. Di ba may lakad din ba sa aisle? Gano'n? Anong kanta? Ang kanta niya yung Kanta niya? Sino kumanta? Sino kumanta? John The Legend. Legend. Hindi, sinong kumakanta sa wedding? Sinong kumakanta sa wedding? Siya po mismo. Kasi singer po siya. Ang taray, no? Yes Siya po. na, hands-on siya. Coordinator. Ang taray ko. Talagang Siya na yung rin asawa, kumanta. yung si Patrick nung panahon na yan, Gina G sa kasal ninyo. Yes po. Siya din ang kumakanta ng All of Me. Yes po, siya po. Anong pakiramdam mo noon? Naglalakad ka kumakanta yung asawa mo Okay noon. na ang rana. Parang, nung nakikita ko na siya, parang gusto ko na lang tumakbo. Tapos, Sama yung ka na parang- agad sa kanya. Sama na, yung parang ganon. Kasi, Anong itsura niya pa? Ang gwapo niya noon. gwapo po. As in, talagang parang, talaga nakita ko na, ito na yung makakasama ko talaga habang buhay. Na Okay. kami na talaga. So, yun. nabasbasan na kayo, kinasal na kayo. Saan ang Opo. reception doon din? Anong handa? Yes po. Ano nga yung handa? Yung usually lang po na pesto na tas beef na pagkain. Yan Masaya? po. Yes And then? po. Hindi ako masyadong nakakain sa sobrang tense. Okay. Hindi po ako masyadong nakakain ng time na yan. Ay, ayan yung reception na pinapakita Yeah. natin. Okay, hindi ka makakain. Ba't di ka makakain? Kasi parang yung parang ito na yun, totoo na to. Yung parang kasal na kami. Yung parang hindi ko siya ma-digest na sa excited. Ito yung pinapakita natin. Ito yung same day edit ninyo. Yes po, yan po mismo. Okay, so yung same day edit, syempre pinalabas din yan yung same day, di ba? Yes So, po. ikwento mo sa amin kung anong nagaganap niyan. Nung pinapanood na po yung same day edit namin, medyo nagkaroon po ng problema. Bakit? Like, si Patrick kasi, syempre katabi ko po siya nung time na yon, nakikita ko po na na siya, nahihilo. Like, parang mahihimatay. Siguro dahil sa Mainit? mainit, ang dami nang nangyari, ganyan-ganyan. So, yung isa naming friend na host din, inas po namin siya na alalayan na lang papunta sa CR? hotel. Pinabalik. At sa pinabalik room, mo. kasi malapit lang po yung room doon. Para During at least, the reception, umalis siya. same day edit na. Yung pinapanood na po namin yung Pero same nasa day reception edit. pa din kayo niyan. Yes po. Tapos, nung paglabas niya, hinamatay po siya nung time na yon. So, syempre, So,
paglabas niya pa lang ng reception, hinimatay siya. Yes po. Hindi ko po alam na hinimatay siya kasi nagti-thank you po ako sa mga guests eh. Dahil ako na nga lang yun nandun. So, nagti-thank you po ako sa kanila and all. Tapos lumapit na lang sa akin yung friend ko na Jerry, si Patrick, nahimatay na nga sa labas. And then, anong nangyari? So, after po nun, syempre nag-thank you ako and then lumabas po ako agad, tumakbo ako kasi syempre, di ba, as a partner nakakasal lang, hinimatay yung jowa mo. Oo, nakakakaba po. And then, nung time na yon na tumatakbo ako sa kanya, bigla siyang tumayo. So, Isha prank. yeah, parang okay lang ako, yung parang gano'n, okay lang ako, ganyan-ganyan. Pero ang dami nagsasabi sa akin, hindi siya okay, ganyan-ganyan. So parang nagpatawag ng nurse, tas yung ambulansya and all. Tapos dumating yung nurse, may relasyon sila ng nurse. Bakit na relasyon? And then naghahinap ako ng plot twist, di ba? May plot twist eh. Ayun po. After po nun, syempre, para mapanatag yung loob, dinala po namin siya sa hospital. Kasi yung nilagay ng nurse, bumababa yung oxygen niya. Nasa 30. Baba nun. Opo, 30. So, kailangan po namin siyang dalhin sa hospital. And sa hospital, sabi ng doktor nga niya na nalunod yung mga organs niya sa tubig. Yung parang napuno yung organs niya ng tubig. So, nung time po na yun, so parang sabi ko, parang parang, alam mo yun, nababahala na ako. Anong nangyayari? Tapos, kinabukasan nun, lumapit yung doktor, sabi, okay na. So, the following day pa. Yes po. The following day, like mga October 7 po ng mga hapon, sabi, okay na siya. Na natanggal na yung tubig, ganyan-ganyan. Tapos, mga 3 o'clock po, yun po, namatay po siya. Ni-revive po siya. Ilang beses po siyang ni-revive, 3 beses. Tapos, lahat sila nagtatanong na sa akin anong gagawin kasi nga asawa ko. Yung parang ikaw na yung magdedesisyon sa kanya. So, parang po ako na parang bakit ako yung magdedesisyon? Parang ilang oras pa lang, halos 22 hours pa lang kaming kasal, bakit ako yung magdedesisyon? And hindi ko na alam yung nangyari, nakahiga na lang ako sa kanya, ganun, pinakikinggan ko yung heartbeat niya. Tapos yun, wala na talaga. Yun po. So, like after the wedding, yung parang sobrang saya na nangyari. And then biglang, patay na. So parang unreal po. Parang hindi maintindihan kung bakit. Parang full of question ako why. Parang bakit sa akin? Bakit ako? Yung parang... Tsaka bakit sa araw na yun? Oo, bakit sa araw na yun? Oo, yung parang kasi, ganun po. Napaka-special ng araw na yun. Di ba, lahat naman tayo, gising naman tayo sa katotohanan na eventually, di ba, lahat tayo mawawala. Pero hindi sana sa araw kung saan dapat masayang-masaya siya. Bakit nung araw na yun, mako-question mo yun eh, di ba? Hindi siya madaling matanggap. Para siyang panaginip, para siyang bangungot. Napapanood mo lang sa mga palabas, sa mga pelikula. Pero nangyari sa'yo, that was so tragic. That was so tragic. Sobrang hirap po nung time na yun. As in talagang, parang kahit ako gusto ko na lang mamatay. Yung parang samahan siya. Kasi parang, he loved me until the end. And parang ako gusto ko din na, tayong dalawa na lang. Yung parang ganon. Parang natutuhanan talaga yung till death do us part. Yung so, yun po, sobrang hirap makabangon. Even... Nagalit ka? Sobra po kahit po sa mga... Saan? Kanino? Sa sarili ko kasi hindi ko alam na may sakit pala siya. Tinago niya po yung sakit niya. Anong sakit niya? Nalaman po namin after na nung inaayos na po yung mga gamit niya dun sa bahay. Nalaman namin na may sakit na siya 2015 pa lang sa puso. So, tinago niya po sa akin, sa pamilya niya. Hindi po alam ng pamilya niya din. Mami Grace, nasan po kayo niyong mga pangyayaring yan? Kasama niya po ba kayo sa hospital? Ano? Yes, nandun kami sa hospital. Parang kami nga lang hinintay niya eh. Nung bago siya namatay. Paano niyo po sinuportahan na si Grace?
bilang nanay nung anak nyo na sa isang araw naging misis, sa isang araw naging byuda, paano nyo po sinuportahan yung anak nyo sa ganung pagkakataon? Mahirap. Kaya lang hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan kasi baka lalo siyang manghihina. So pinakita namin sa kanya na advice namin, kaya mo yan, kaya mo yan. Baka hanggang dyan na lang yung buhay niya. Hindi ko ma-imagine kung gaano karaming luha ang iniluha mo. Yes po. To the point na hindi na rin po ako makakain kasi at saka makatulog. Every time na pipikit ako, siya yung nakikita ko. So parang napakahirap. Parang first time ko lang talagang kumain nung yung kuya niya na mismo po yung kumausap sa akin. Na ang sabi niya sa akin, alam mo Jerry, everything happens for a purpose. Sabi niya sa akin, your name is Jeremiah. Jeremiah po kasi yung name ko. And then namatay po si Patrick ng 29. And then yung watch na na binigay ko sa kanya, 11 po, tumigil. Pag binuo niyo po yun, Jeremiah 29:11. And sabi po doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So parang, sabi nung kuya niya sa akin, there's beauty in it. In the future, you and him will meet again. And while waiting for that future, be better. And ayaw niyang nakikita ka na malungkot, na naglulugmok, na nahihirapan. So how did you cope? Hindi mo hinayaan yung sarili mong malugmok o nagpakalugmok ko rin for a time? Ang hirap po eh. So Paano ka parang nalugmok? kahit ang dami nag-encourage sa akin, ang hirap bumangon. Yeah. Na And kahit, that's understandable. 'Di ba? Mawi-weirdan din naman tayo kung ang bilis naman ito. 'Di ba? Yung ganon. So paano hindi ka nakakain, kwento mo, hindi ka lumalabas ng bahay? hindi po. Nakahiga lang po talaga ako sa bahay. Ano lang ang ginagawa mo? How did you As cope? in, hindi din po ako nakatulog. Parang ilang months akong hindi nakakatulog. Na to the point na kailangan ko din pong makausap sa psychologists for that. To process the mental trauma, the emotional trauma. Yung mga yung gown mo, anong ginawa mo sa gown mo? Lahat po yung mga nakakalat. memorabilia nung kasal mo, yung same day edit, yung video, anong ginawa mo doon? Hindi ko po ginagalaw. Lahat po yun nakatambak lang sa bahay. Kahit po yung mga regalo, nandun lang po lahat. Hindi ko ginagalaw. Kasi parang, ang hirap. Sobrang hirap talaga po. So hindi mo nabuksan yung mga regalo? Hindi Up until po. now? Hindi po. Nasaan na? Bakit? Nakatago Baka may mga gamit, may mga magamit kami dyan, sayang naman. Nakatago po siya sa sa baul. Pati yung lahat ng ginamit ko, nandun lang po siya sa isang box. May balak ka pang buksan siya o hahayaan mo na lang siyang nandoon? Ngayon po nakikita-kita ko na siya, in fairness. Yung photo album, nabuksan ko na po siya. In fairness naman po. And dumating din sa point na para magkaroon ako ng closure or ng healing sa heart, pumunta ako sa mismong honeymoon po namin. Mag-isa? Yes po. Saan yung plinano mo? Sa Japan po. Pumunta ka mag-isa? Yes po, ako lang po mag-isa. So paano yun? Sa aeroplano pa lang mag-isa ka, anong iniisip mo? Umiiyak ka ba nun? Opo. Parang good siya sa akin kasi walang nakakita. Kasi kapag andyan yung family mo, parang kailangan mo ding Pigil. Oo, tas punta ka sa kwarto mo, iyak ka, ganyan. So, nung pumunta po ako ng Japan, parang nakahinga ako na ako lang to na walang nakakakilala sa akin. I can cry as much as I want. Kahit nasa, nasa train sa Japan or nasa airplane, umiiyak po ako. Tas kausap ko lang po yung sarili ko. Like, parang inaano ko na nandyan siya. Anong sinasabi mo Parang, sa kanya? Sabi ko, this is our dream country. Nandito na ako, na natin, yung gustong-gusto natin puntahan. Pinuntahan ko po lahat talaga, like yung sa Harry Potter. Pinuntahan ko yung mga pinrames namin na pupuntahan. And yung mga time na yun, talagang, imbes na ma-enjoy ko na sumakay sa mga rides and all, parang napapaupo na lang ako sa isang tabi, tas iiyak. Ganon po. Nakapagparamdam sa sayo o napanaginipan mo ba siya? Napanaginipan ko Actually, siya. ngayon nararamdaman ko din. Talaga? Nandiyan ba siya? Kaya pala tahimik si Mami Grace. Napanaginipan ko po siya once. Iniyakap niyo po ako ng mahigpit. Yun, sobrang higpit lang po. No words. Just hug lang po. Do you still talk to him? Ako po, What was the last thing you told him? sabi ko sa kanya,
I think I'm ready. Kasi napanaginipan ko siya before nun po. Ang sabi niya, this time, I let you go. Sabi niya sa akin. So parang, nung March lang po nun. Sinabi niya, this Opo. time I let you go. Parang yun lang yung word na, for the first time, may words sa dream na natandaan ko po. And then, sabi ko, pumunta ako sa kanya nun. Sabi ko, okay, parang you're letting me to have the life that I want. Kailan siya nawala? Ano po, October 7 po. Anong year? 2018. So it's been 6 years. Oo, 6 years. And hopefully, okay ka na talaga, Yes di ba? po, opo. Healed ka na, di ba? Yung, sabi nga nila, hindi naman daw siya hindi siya naman natatanggap, nakakasanayan na lang. Diba? Paano mo matatanggap na lumisan yung taong pinakamamahal mo? Hindi mo siya matatanggap, pero nakakasanayan mo na lang yung damdamin hanggang sa hindi ka na nasasaktan. Yeah. Dahil nasanay ka na sa damdamin na yon. Yung ganun. Lalo na biglaan yung kanya eh. Oo, at saka nangyari siya sa isang Special. araw, sa isang panahon na sana hindi siya doon naganap. Yeah. Diba? Ano pong... Yes. I was just gonna say, ang galing din ni Jerry na parang hindi siya, you'd never questioned the Lord or got mad. I have to commend you for that because that must have been so hard. Ang hirap-hirap pagdaanan nun. But you held on to your faith. Yung nawala nga lang yung asawa mo, ang hirap na nun eh. Diba? Yung pa kayang nawala siya dun sa araw na kinasal kayo. Diba, minsan kasi nangyayari yun. Nagagalit, diba, lumalayo ka lalo sa Diyos kasi bakit nangyari sa atin? Oo, yung masasabi mo, Lord, masyado ka namang bilib na bilib sa akin. Ba't ang hirap naman nung binigay mo sa aking assignment? Yeah. Diba? Ba't ang hirap naman nung test ko? Minsan parang gusto mong sabihin, Lord, may mas magaling doon mo na lang ibigay. Yung ganun. Pero hindi din eh. Kasi ipagpapasalamat mo yung paniniwala sa'yo ni Lord na ikaw talaga, naniniwala ka, kaya ko to Sige nga, give ko sa'yo. Yung ganun. Pero, kamusta ka ngayon, Jerry? After nung pagsubok sa'yo ni Lord na yun? Ngayon po, masasabi kong okay na talaga. Yung process po nung tawag dito, healing ko po. Talagang ako, 2 years ako hindi nag-work. Ang ginawa ko lang po talaga mag-solo travel. Like, umakit ako ng bundok, pumunta ako ng beaches. Pati mo sinasama yung nanay mo pag umakyat. Kasi nakaupo lang daw dad si mami. Oo. Hindi mo mapapagod. Bakit? Ngayon po kasama- Sumama ka ba ever sa mga rampa niya, mami? Actually, pag nagta-travel sa ibang bansa, yan, siya ang Kasama ko kasama po ko. siya. Kasi wala na rin po akong father. So, kaming dalawa na po ang tandem. Ano yung best word or best advice na binigay mo sa kanya ng mga panahong sakit na sakit ang puso ng anak mo? Wala. Pag Ang galing, mamahal wala. lang. Teka lang, magpapaliwanag siya eh. Wala. Ay, Umasa papaliwanag ako pala eh. Umasa ako at iyong akala'y wala ka palang advice. Ano po yung... Pinapakita lang namin sa kanya yung concern namin, yung pagmamahal namin ng pamilya niya. Actually, minsan hindi naman kailangan talaga ng advice eh. Yung nandoon ka lang sa feeling niya, sapat at higit pa. Enough. Yes. Diba? Kasi minsan, magbibigay ka ng advice pero hindi ka naman available. Hindi niya naman nararamdaman ng presensya mo. Correct. Iba rin yung presensya eh. No? Iba talaga yung nandito sila physical. Napakaswerte mo din dahil may pamilya kang ganyan na naging sandigan mo the whole journey ng iyong pag-ibig, sakit at pagbangon. Okay, so now sinasabi mo, you are ready. Yes It's po. been 6 years. Yeah. And He has set you free already. Yes po. So, alika. May mga ipapakilala kami sa inyo. Jerry, it's time to meet our searchies. Searchie number 1, reveal! Makastang Go Madlang People. I'm Carlo, 35, ang cool professor ng Makati City. Ano po yung sinabi nyo nung simula? Ibanag po. I'm from Isabela. Ano po yung sinabi nyo? Good afternoon, Madlang People. Hindi, yung sinabi nyo po mismo. Makasta nga agaw. Bangas? Makasta Makasta. nga agaw Madlang People. Nga Ano? agla? Ano? Ano ibig sabihin? Makasta nga Nga Magasta. agaw. aggaw. Aggaw. Magandang Makasta araw. nga aggaw. Ayan. Maagaw. Ibanag. Apo. Nang ibig sabihin ay magandang hapon. Apo. Oh. Professor. Sa Makati. Professor. Ay, professor po kayo? Apo. Ng anong kurso? I teach English po. Ah. IT.
Sa Makati. Yung pick-up line nyo po, English or Tagalog? Ibanag. Ibanag niya. Tagalog po. Miss Okay, Ashley. go ahead. Jerry, Yes. lesson plan ka ba? Bakit? Kasi ngayon pa lang, parang may plano na ako para sa future natin. Carlo? Carlo? Yes, Mema Vice? Nasa radyo ka ba? Boses si Kuya eh, no? Bahay ni Kuya. Boses mo kasi parang nasa radyo na kami eh. Sabi mo nga, housemate. Housemates. Galing. Taray. Salamat. Thank you, Carlo. Searching number 2. Reveal. What's up, madlang people? Magandang tanghali po sa inyong lahat. My name is Fred, 28 years old. Ang event host and radio DJ ng Oriental Mindoro. Oh, DJ pala si Fred. Kilala ko yan si Fred. Kilala mo ba siya? Ano ba ang apelido niya? Ano? Chicken. Fred Chicken. Fred Chicken. Alam mo kung anong apelido niya? Ano? Tok. Di ba tatak ng bakery? Bread to? Paano yan? Ang pangalan niya Fred. Ano? Apelido niya? Apelido? Riding Hood. Fred Riding. Fred yun. Pangalan niya yan, Fred. Ano yung apelido niya? Stir. Fredster. Mali ka, Bo. Ano ba yun? First name niya lang. Ha? First name niya yan. Ano yung apelido Ano apelido niya? niya? Ano bang apelido niya? Rupa May. First name niya yan. Go, go, go. Ano apelido First niya? name, apelido niya, isang ngiti mo lang. Fred! Isang ngiti. Sandali lang. Anong Fred? Babe yun. Oh, babe! Isang Ngiti mo lang. Paano naging Fred? Fred. Baka sa kanila, Fred. Okay, so Fred, taga saan ka din? Originally, Ate Vice from Oriental Mindoro po. Originally, taga Oriental Mindoro. So, piratedly, saan ka na ngayon? Pero currently po, kaka-transfer ko lang 2 weeks ago dito po sa Quezon City. Radio DJ? Radio DJ po, Ate, for 3 years. Ay, ganda. Yes Ganda po. nga ng boss. AM, FM. FM po. Oh, FM radio. Good luck. Okay, so anong pick-up line mo para kay Jerry? Alright. Jerry, hi. Hello? Radio ka ba? Bakit? Kasi kapag ako ang pinili mo, gagawin ko ang lahat para hindi maging static ang pagmamahal ko sa'yo. Babe, oh. Babe, hindi Fred eh. Oh, babe, talinawan. Layo, di ba? Isa pa. Malayo! Layo sa Fred. Layo! Yung version ko, friend. MOD pakisend sa kanya, gawin niyang ringtone. Ano ba yung sa'yo? Araw-araw patugod para mataraugan yung babaeng yan. Taraog. Kailan ka huli nagka-girlfriend, Fred? I think it was 3 years ago, Ate Vice. Carlo, ikaw? 14 years ago po. Since college. Tagal yun. Ang tagal na! So, anong ginagawa mo lang? Currently, aside from teaching, nag-aaral po ako ngayon ng law. University of Makati School of Law. Kumusta po kayo Oh, lahat? Yumak. Hello po. Yumak. Oh, grabe yung mga boss ninyo. Lahat. Lalaki naman ko. Malalaki yung buo yung Yung mga friends ko, ang lalaki. Pero nagde-date-date ka naman. Apo, pero hindi siya nag-workout. Dahil hindi nag-gym. Siguro dahil- Hindi daw nag-gym yung babae. Bakit Hindi daw siya nag-workout eh. So hindi nag-gym yung babae. Hindi Wala pa naman yung nag-workout. muscle ni Sir Carlo. Siguro dahil Ano yan? Muscle yan talaga? Oh, steroids or pills? Muscle Iba ba yan. yan? Pwedeng muscles, pwedeng steroids, pwedeng pills. Alamin natin Muscle talaga. yan. Muscle talaga. Muscle. Malakas yung braso mo. sakto lang po. Suntukin mo nga si Bong. Bakit ako? Alam naman lumayo pa siya. Nakakahiya. Bisita yun. Yung pinakamalapit na. Pwede naman yung may iba dyan eh. Sige na. Sige, si Fred na. Si Fred na. Ang laki ng braso niya. No? Parang binti ko na. Kasi laki ng ulo ko eh. Kala ko nga si Johnny Bravo siya eh. Laki. Okay, eto na si search number 3. Reveal!
What's up, madlang people? My name is Rick, 30 years old, ang rakiterong sales guy ng Las Piñas City. Oh, iba si Rick. Hi, Rick. Bakit ginagamit mo yung apelido mo, hindi yung first? Bakit apelido ginagamit niya? Apelido niya yung Rick. Ano pangalan niya? T. Tirik. Rick, anong gawa mo sa buhay, Rick? Sales guy po, may vice. Sales guy ka. Kailan mo balak ibenta yung boots mo? After this, may vice. Sales guy ka pala. Ba't di mo ibenta yung boots? Ang ganda. Bibiling ko yan. Oo. Ano mga binibenta mo? Slots po sa online, sa digital. So, depende po. Ano Like, ibig for sabihin? example, yung mga nakikita nating ads on. Okay. May mga placement sa mga contents. Ganyan. Yes, yes. Ay, bikini men, Rico naman Oo, talaga. dami yan, ha? Bikini men, no? Fred, hindi pala sila dapat nakapwesto rito. Bakit? Ayun, no, 3 XB Jensen na ata yung pwesto rito. Hi, XB boy! Ay, dito nga yung mga... Oo, sabi ko na nga ba... Sabi ko, parang kilala ko tong tatlong to. Iniisip ko kung saan ko lang sila nakilala. Oh. Parang isa dito... Ano? Yan yung nakakuha ng cellphone ko. Isa talaga. XB Jensen yan! Na-miss natin yan. Ay, ang pupogi nyo. Taray, mukhang mga nakakaluwag-luwag sa buhay, ha? Anyway, so Rick, anong pick-up line mo para kay Cherry? Okay po. Ano okay? Hindi, babuelo siya. Okay po, ready na siya. Okay ka po, ready ka na, no? Eto na. Ay. Bilisan nyo, no oras na antok na yung nanay. Sinama-sama natin dito. Nananahimik. Nagaganchilyo kanina yan. Kung di nyo sinama, tapos na yung last supper. Okay. Rick, anong pick-up line? Jerry. Alam mo, para kang kota ko sa work eh. Bakit? Ang hirap-hirap mo nang abutin, ikaw pa rin lagi kong iniisip. Naman! Nanay, ano pong masasabi nyo, Mami Grace? Ano pong masasabi nyo sa tatlong mga lalaking ito? Mukha ho ba silang katiwa-tiwala? Pagkakatiwala mo ba ang pusong marupok ng iyong anak sa kanila o hindi? Anong level na po Di kayo ba sa kasagot Julo? Iniisip pa niya! Sana within this week. Sino po? Kanina po, Mami, ang pinaka parang mas boto kayo dyan. Yung taste sa panlasa po nino. 1, 2, 3, go! Yung number 1. Bakit po? Ay, nadaan ka sa braso, Mami, no? Hindi. Makisig siya, no, Mami? Hindi. Bakit po? Bakit? Parang nakikita ko yung panganay kong anak na professor din sa PUP. Hindi niyo po kasi naitatanong, Mami. Siya po yung anak niya. Prof din! Oo, educator din ang anak niyo. Opo. Bongga ng pamilyang to. Bongga ng mga anak mo, Mami Grace, ha? Hindi naman. O, di sige, hindi pala bongga yung pamilya. Inawi mo naman agad. Wala palang kwenta yung pamilya mo, Mami Grace. Oo, dahil parang nakikita mo yung personality. Yes. Na maganda yung personality. Oo. Para sa iyo, yun si Carlo ang kanyang napipisila sa ngayon. Pero kung kikilalanin mo sila, baka naman magbago yung isipan. Ano ang mga katanungang mayroon ka, Jerry? Ito po, sorry po. Ayusin mo yung trabaho mo. Sorry po. Sigaw kang hold up. Okay, anong question mo? Kung may kakayahan kang makita ang kinabukasan at malaman mong magiging malungkot ang iyong wakas, sisimulan mo pa ba? Pwedeng pakibasa ulit. Kung may kakayahan kang makita ang kinabukasan at malaman mong magiging malungkot ang iyong wakas, sisimulan mo pa ba? Nag-gets mo, Carlo? Opo, Okay. We all make our life story, Meme Vice. Yes. Yes, Prof. Ako, kung may kakayahan akong makita yung future at hindi kagandahan yung mangyayari, I will... With someone, ha? Hindi yung future mo alone. Future mo with... Kunyari, kayo ni Jerry. Kung nakikita mo yung future mo, tapos makikita mong hindi magiging maganda yung wakas nyo ni Jerry sa inyong pagsasama, sisimulan mo pa ba daw yun? Opo, kasi it's part of our life story. We learn from our experiences, and these experiences will make us better individuals. And
sabi nga, everything happens for a reason. Kung sa present, kung ngayon we feel down, we feel a lot of challenges nangyayari sa buhay natin, it's just part of life. And God, sabi nga, God knows better than we do. So, sisimulan po. And I'll try to embrace whatever that happens in my life kasama po yung taong. Thank you, Carlo. Fred, okay ka pa? Okay. So ikaw, kung makikita mo, ay pangit yung ending, masakit. Oo, sisimulan mo pa ba yun? Kagaya po ng sabi ni Sir Carlo, parang we are at the masterpiece of our future or destiny. Oh, naniniwala din po ako that what's meant for us will find its way. Parang whether it is negative or positive na mangyayari sa buhay natin, itutuloy ko pa rin po. Ang mahalaga po siguro by the process, hanggang dun sa ending ng love story namin, may malaking lesson po kaming matututunan. Para tayo nasa seminar ng networking, no? Diba? Ang ganda ng mga boses eh. Grabe. Narinig niyo bang ganyan ng mga boses nila nung kinakausap niyo? Para mga speaker. Okay, Rick! Ako po, naniniwala kasi ako na pagmahal mo yung isang tao, kahit makita mo yung future na negatibo, kasi pag may love, may hope eh. So pag may hope, definitely may posibilidad na mabago mo yung mga nakikita mong negatibo in the future. So definitely I'll go for it. And gusto kong i-push yung love story namin na kahit nakikita natin na negative, baka may silver lining at the end of this. Para silang tatlo, mga beauty queens sila. Mga beauty queens yung tatlo. May pa-silver lining pa yung isa. Oo. Kumatriyo na Grace si Kuya. Silver lining tayo. Diba ka, Rick? Okay. So, sa mga narinig mong yun, ay, gusto mo na kitang tanungin. Kung bago pa nangyari yun, yung magpapakasal kayo, yung bago pa mangyari yung sinagot mo siya, nung panahong nanliligaw pa lang siya sa'yo, tapos meron kang kakayahang makita ang kinabukasan. Tapos makikita mong it's bound to end in a very sad way. Sasagutin mo pa ba siya at sisimulan yun? Opo. Kasi for me kasi, yung i-cherish nyo is yung memories, yung pinagsamahan nyo talaga. Okay. And kaya ako din talaga nakatulong na tumayo ulit. Kasi yung bond namin pareho is iba. Okay. Parang doon na lang ako nang humahawak talaga. Okay. So, yun po. So, sino ang bibigyan mo ng green flag? Lahat po maganda eh. Pero may Huwag kang sakim, isa lang. Oo. Bigyan mo na si MC. Sa palagay mo, si Patrick, tatlo yung inuwi mo. Yung ganyan, dinate mo. Siguro po for this number 2. Si Fred. Why? Meron siyang sinabi doon na whatever is meant to happen Will find its way. Yes, will find its way. And isa po sa lesson talaga na natutunan ko is whatever is meant to be Will be. will be. Que sera. Whatever will be, will be. Yeah, yung po, kahit anong pigil mo, mangyayari at mangyayari. Oo. So, dun po, yes. Oo. Ang layo nyo sa isa't isa ni Mami Grace. Tahimik Kung anong lang kasi sinoft-spoken talaga mo, siya. no? Very vocal naman si ano. Okay, enjoy ka lang. Okay, Mami Grace, okay sa'yo yung decision ni Jerry? Si Fred daw po pinipili niya? Pwede na. Ay! Pwede na. Ang asim ni Mother! Pwede na si Fred! Ang ouchie. Anyway, congratulations, Fred. Meron kang green flag. Jerry, next question, please. Anong bahagi ng nakaraan mo ang gusto mong balikan at baguhin? Carlo. Kung Bakit? Ano yan? Tatanong lang Ang boses niya. Alam mo, Carlo, text na lang. pero pag naging professor yun, di ba? Matatakot yung mga Tsaka makikinig ka talaga. Makikinig ka talaga. You will listen Oo, for it. makikinig. Lalo kung silver lining ang ending ng mga ano. Yes, Carlo. ako, if chances would offer me talaga para balikan yung nangyari in the past, gusto kong balikan yung moment na
kasama ko pa yung lola ko. Kasi isa siya sa, aside from my parents, isa siya sa mga taong talagang nagpursiging matulungan kami para makapagtapos ng pag-aaral. Anong babaguhin mo dun sa bahaging yun? Kasi we are not blessed financially kasi when we were younger po. And sana if kung ngayon ay I believe makakapag-provide na ako for her, mabibigay ko yung gusto niya. Kasi before... So, babalikan mo yung time na kasama mo yung lola mo at maibigay kung ano yung mga hindi niya naranasan before. Pararanasan mo siya ng mga masasarap. Yes. Fred. Para po sa akin, wala po akong babalikan. Although it sounds sarcastic po, to be honest speaking, I grew up 28 years po without father figure. Parang namatay din po ang papa ko a day before ako ipanganak. Parang yun po yung pinaka-greatest insecurities ko na sana po na-feel ko din yung magkaroon ng love ng isang father figure. Pero feeling ko, kagaya po ng sabi ko kanina, ate, na lahat po ng nangyayari, negatibo man po, positibo, nangyari yan hindi dahil may dahilan lang po. Parang nangyari yan because there is a purpose behind it. At sana, at the end of the day, darating tayo dun sa point na that purpose is ma-embrace at ma-realize po natin. Yeah, hindi, hypothetical lang naman siya eh. Yung kung sakasakali lang naman. Kasi sa totoong buhay, hindi naman talaga natin. Yun ang sad reality, hindi mo mababalikan ng past. Diba? Pero hypothetical lang. Pero ikaw, you chose, kung babalikan ako pagkakataon, babalikan ko yung araw na ginawa tong studio na to. Hindi ako papayag na may makakapasok ng langaw kahit isang piraso! Yo, di ba? Kahit yung mga pagkakamali, wala kang gustong maitamang pagkakamali, yung gano'n. So, but if it's your choice, we respect that. Rick. Siguro po ako, magpapakatotoo na ako. Kasi my mom died 2 years ago during the pandemic. And kung bibigyan ako ng chance na mabalikan yung past, yun yung time na sinusugod namin siya sa mga hospitals. Kasi feeling ko marami pa akong pwedeng magawa. Doon sa time nung na parang 1 month siya sa loob ng hospital, feeling ko pwede ko pa siyang dalhin somewhere and may pwede pa akong dalhin sa kanya. Or kahit siguro one day na lang, sabihin ko na lang kung ano yung mga dapat kong sabihin or pwede kong sabihin. Kasi hindi ako masalita na tao eh. Doon sa one day na yun, doon ko siya gagawin. Ayun. Yun yung mga opinion nila sa mga bagay, mga pagkakataong gusto sana nilang balikan at babaguhin. Matapos mo silang marinig, sinong bibigyan mo ng green flag? Si number 1 po. Si Carlo. I resonate with him po. Gusto ko din kasi na parang ibigay, na since ngayon na talagang may kaya, gusto ko din na ibigay kay Patrick if ever, alam mo yun, yung... Yeah. Gets. Okay. Maraming salamat. Congrats, Carlo! May green flag ka na din. Okay. Approve ba tayo doon, Mami Grace? Yes. Iba yung sagot ni Mami Grace! Iba yung si Carlo. Iba yung yes, mukha. may ngiti eh. May ngiti. Medyo malayo yung pwede na sa yes. Correct! Bago mo siya tanongin, nakaganto si Mami. Oo. Sinabi nung- Parang doon, parang nakatikim siya ng syrup ng hot cake. Nakasmile. Kanina, parang magic sarap yung nasa na niya nung niya. Sinigang mix yung naano niya kanina. Pero ayun na, si Carlo ay may green flag na rin. Congrats. Last question. Kung huling araw nyo nang magkasama, ano ang gagawin nyo? Kunyari, meron kang pinakamamahal na tao na kasama at magiging huling araw nyo na together, ano ang gagawin mo? Carlo. Ako po, Meme, I'll make the most out of it. Siguro babalikan yung mga araw yung mga masasayang araw together. Paano mong babalikan? Kwentuhan lang. Just a Okay. simple talk. Tapos babalikan yung mga... We reminisce yung mga happy and fun memories together. At yung mga good or bad experiences, at least
kahit paano, magiging happy yung Huling araw. huling araw. Ikaw naman, si Fred. Siguro po ako, Ate Vice, I spend it with two things. The first one po siguro ay mamamasyal dun sa mga favorite places po namin. If ever this love story po or this story ay mag-start po dito sa Showtime, dito po kami unang mamamasyal and the rest po sa park, mga ganon. Then the second thing po is I would like to spend it with the presence of our family members. Ako po kasi parang I grew up with a filled and wrapped with the love of mother. Sobrang napuno po ako ng pagmamahal ng isang ina. And I think po the presence of our family members will matters at the end of the day. Thank you po. Kasama pamilya. Rick! Sa akin po, favorite place namin, usually, ang gustong-gusto namin pinupuntahan nung love ko is, in the past, is yung sunset. Yan. Upo lang kami doon. Saan? Saan yung inaabangan ng sunset? Pumupunta talaga kami sa mga beaches, Memebays. So, talagang upo kami doon, magkikwentuhan lang kami, i-reminisce namin lahat ng mga nangyari in the past with our favorite food, of course. Lahat yan, mga paborito namin. So, ayun lang, one day lang naman eh. So, let's make the most out of it. So, tayo lang dalawa. Hirap nun. Kasi hindi enough yung isang araw. Yeah. No, Pero ako din, aayain ko siya dun sa isang lugar na paborito namin. Ako, sa kwarto, sa kama. Kasi yun yung pinaka-safe na space namin eh. Pag nandun kami sa kama, di ba, lahat nagagawa namin, nasasabi namin sa isa't isa dun sa kwarto na yun. At ang gagawin ko yung, pasasayahin ko siya para hanggang sa huling sandali nakangiti siya. At ang hindi ko kakalimutan ay yung magpaalam. Di ba yun ang pinakamasakit pag may nawawala sa atin? Nawawala sila ng hindi tayo nakakapagpaalam. Tama. Mas magandang makapagpaalam at makapagpasalamat bago tuluyang mawala yung oras na natitira. Magte-thank you ako tsaka magpapaalam. And I'll tell him, see you again. Sa pagkakataon ito ng programa, mga kapamilya, ay mamimili na si Cherry. Sino ang bibig? Yes. Ako, pag dumating yung araw na yun, magtatago kami. Yung hindi Baka mamaho kayo, hindi kayo makita. Yung hindi kami makikita ni Kamatayan. Para hindi kami mahanap. O, bahala ka dyan, napagod si Kamatayan. Pumurol yung tinidor niya, hindi kayo nakikita. No? So, Jerry, sino bibigyan mo ng green flag? Ang hirap, Char. Siguro Naku, si mami mo nagre-react na, oh. May gusto siya ibulong eh. Oo. Mami, may gusto ka bang sabihin bago siya mag-decide? 1, 2, or 3, mami? 1. Ay, talaga namang tahas ang pinigas ni mami ang kanyang bet. Dahil pag di mo ito pinili yan, Jerry, magsisisi ka. Sila ang magde-date ni Juan, sabi ni Mami Grace. So, Jerry. Sige. Si Juan po. Sinunod yung nanay. Masunuring bata. Very good. Congratulations, Professor Carlo. Kayo po ang nabigyan ng green flag at kayo makakadate ni Jerry. Eto naman ang mga hindi napili. Searching number 2. Fred, magpakilala ka na. Hi, Jerry. Nice meeting you. So, Sir Carlo is the best choice. So, kung ano man yung magiging journey niyo ni Sir Carlo, sana i-cherish niyo yung isa't isa. And if you need a friend to count on, I'm just here lang. Thank you. Talagang pinupush niya si Sir Carlo. Siyempre, boss natin yun. Ibang Sir Carlo yun. Rick. Hi, Jerry. Alam mo, Sir Carlo is the best choice also. Kasi nung kanina, magkakasama kami, napakabait niyan. So definitely, mag-enjoy ka dyan. For sure. Parang kasasaya nilang hindi sila napili, no? Pinupush talaga. Thank you, Rick. Carlo, wait lang ha. Pakikinggan muna natin ang espesyal na mensahe ni Mommy Grace.
Careful, Mommy. I am forever grateful to God na binigay ka sa amin. Salamat at very supportive ka sa family. I love you, anak. Thank you, Mommy. Ano pong mensahe niyo naman kay Carlo, Mommy Grace? Personal pick mo yan. Kinikilig yung madla people. Una si Carlo kasi umpisa pa lang, kababayan ko pala siya. Kababayan, ibanag. Yun. At ang message ko sa iyo, Carlo, first and foremost, be yourself. Kind and respect to my daughter. Yun lang. Salamat po, ma'am. Thank you, Mommy Grace. Mami, ihatid niyo na po si Carlo sa kanyang upuan. Mami, pwede po kayong... Ayan. Thank you very much.